Magsitayo pong lahat. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magtitisnig. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, samarin natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kaibigan na mas sumusunod at ang kanilang pamilya. Ana Carmela de Guzman, Camille de Guzman, Pamilya Caspe, Talon, Harabe, Simangan, Ramon at Pare Chris Aureo, Grace Balbin, Lourdes Hilario, Arnel at Artin Mendoza, Elma Legador, No Gonzales Salazar, Romeo Tora Cabrera, Pamilya Buana Torres, Pamilya Ong Reyes Calyarte, Adriano Santos, Pablito Jos Mendoza, Jerry Pen Victoriano, Rafael Flor Odeta de Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Joel at Lucy Bonifacio, Edgar at Marisa Diego, Edgardo at Aida Punanan, Jun at Sony de Rosario, Nante at Marisa de la Cruz, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Dennis Santos, Noel at Jenny Galvez, Aurora Kim Sinuman, Ricky at Avik Magpo, Romel Jeff Arcega, Antonio at Victoria Sanchez, Alicia Arcega de Crucis, Vidal at Marieta Quirón, Ener at Melody de Belen, Mila Digono, Cesar at Luita Nicolas, Sedi, Silin Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Edwin at Aina Gumapas, Dr. Abexay de Manaag, Pamilya Riano San Felipe at Esteban, Janet E. Pascual at Indi ng EDB Community, Reverend Father Pino Pensulit, Bishop Dennis Villarojo, at para sa kaligtasan ng mga susunod at ang kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos, at ng Catholic Women's League ng Lawa, May Kawayan, drivers at employees ng High Vine Trucking, Diyos sa Salangsang, Den Andre Mendoza, Victoria Divina MC, Tina Saavedra, Jody Tayana Marfil, Nick at Evelyn Derriera, Pining Villanueva, Camille Lazaro Aquino, Janet Wawa Tamani, Emelita de la Cruz, Arman at Amy Isma, Bernard at Edna de Guzman, June at Doris Pilihera, Dr. Marat Marito Ripino, Gigi Bautista Alejandro, Denise Ever Bunag, Susan Lumaday, Dr. Chester Calapis, Jaime at Jovian Cruz, Maria G. Adak, Dr. Ken Adak, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Baybong, Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Cheryl Santiago, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Quirino Cristobal, Marivic at Cyrene Marcelo, Chelo del Mundo, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Ruben Aguirre, Samuel Engal, Reggie Garcia, Aurelia Cooper, Margaret Arcilia, Marina Nueva, Vicente Santos, Janet C. Cruz, Edgardo Esguer, Al Jerome Santos, Joyce Andrial Main, at para sa karawan nila Jamila De Leon, Lilet Luces, Honey Jane Merida, Dayan Joy Bautista, John Matthew Cristobal, Ivy Rosiena, Judith Dimabilis, Devon Ray Cayton, Faye Marie Evaristo, Graciela Bernardo, Nemencia Eliescas, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo, Siridonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn Alfredo, Eric Nicolas Nelson, Frederic, Raquel, Dean Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Ahilo, Seth Eudora, Justin Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romero, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Maria Teresa Frances, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Inebeva, Enrique, Filomena, Alejandro, Debbie, Rodolfo, lahat ng mga namayapang mga rektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Mga kapatid, pasimulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, halina't pagnilayan natin ang kaloob na pananampalataya at ibahagi natin ito sa iba. Pasalamatan natin ang Diyos sa 500 taon ng pagbibiyaya sa ating bansa. At upang maging marapat tayo sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Panginoong Yesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng Kapayapaan. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Hesu Kristo, ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw ang naparito pampawid ng dilim na dulot ng kasalanan. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, mapapakinggan natin ang pangako ng Panginoon sa mga Israelitang itinapon sa Babylonia, na malapit na ang araw na maghahari ang katarungan at kapayapaan sa pagsibol ng sangang matuwid mula sa lipi ni David. Ang salita ng Diyos mula sa aklat na Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari, buong karunungang magkahari. Pairalim niya sa buong mataon ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa pangalan ng kanyang karamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga taong di na manunumpa ng ganito. Mariya't bahay ang Panginoon nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpapalaya sa mga Israelita mula sa lupain, sa Hilaga at sa lahat ng lupain, pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muli namumuhay. Ang salita ng Diyos. Maduduray siyang marangal at sasaganang kailanman. Pilihan mo yaong haring hamaton ng katwiran sa taglay ng katulungan. O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat na mahala sa iyong bayan at pati sa mahirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasaganang kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, layang yaong malimat ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya ay labhan ng habag sa kanilang tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay Mabuhay sa marangal at sasaganang kailanman. Ang tuong Diyos ng Israel, tulungan ng taong magla, ang kahangahang bagay, tanging siya ang nagawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nito sa libutan. Amen. Mabubuhay sa marangal at sasaganang kailanman. Pagsitawa ito ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkakapanganak kay Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat sinalihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ipapangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta.
magilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising susi, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ang lahat po ay magsuko. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ang ginawang pagmamalasakit ni San Jose para sa kanyang magiging asawang si Maria. Nag-iisang taong matuwid itong si San Jose sapagkat siya'y nagpakasakit para sa kay Maria na kanyang magiging asawa. Kaya nga ang kanyang pagpapakasakit ay yung bang hindi niya talaga iniwanan si Maria. Kaya nga po ang sabi sa atin, pinili niya na hiwalayan si Maria pero hindi naman ibig sabihin ayaw niya kay Maria. Kundi ayaw lang niya na mapahamak si Maria dahil kapag ka po si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao at hindi pa niya kasama sa isang bubong ang kanyang magiging asawa, ano ang iisipin ng mga tao? Na si Maria ay talagang nangangalo niya na si Maria ay may ginawa na masama. Kaya nga po para nang sa gayon, hindi mapahamak si Maria. Ang iniisip ni San Jose, hiwalayan ng lihim si Maria. Hindi bali ng si Jose ang magpakasakit, hindi bali ng si Jose ang lumayo, hindi bali ng si Jose ang mapagbintangan. Huwag lamang si Maria ang malagay sa alanganin. Sapagkat kapag ka si Maria ay natagpuan o napagbintangan na nangangalo niya, mabigat ang parusa para sa kanya. Sapagkat para sa Hudyo, meron silang tinatawag na death penalty. At ang babaeng nahuhuli na nangangalo niya ay binabato hanggang sa siya ay mamatay. Kaya ito ang ayaw mangyari ni San Jose sa kanyang magiging asawang si Maria. At doon natin nakita yung pagmamalasakit ni San Jose para sa kanyang magiging asawang si Maria. Nagpakasakit siya dahil nagmamalasakit siya patungo kay Maria. Gayun din po naman mga kapatid, nakita natin kung papaano ang Diyos ay nagmamalasakit din sa atin. Kaya nga po ang Diyos, nararamdaman niya ang nararamdaman natin. Kaya nga po rin isinugos sa atin si Jesus na anak ng ating Diyos Ama. Naramdaman ni Jesus at nalaman niya ang lahat-lahat sa pagiging tao. Sapagkat siya sinilang sa ating pili, naging taong-taong katulad natin maliban sa kasalanan. Naranasan niya ang lahat ng naranasan natin maliban sa paggawa ng kasalanan. Kaya kung ano ang naranasan natin, ito'y naramdaman din ng ating Panginoon. Naramdaman ng ating Panginoon ang siya ay malungkot sapagkat naroon ang kanyang kalungkutan sa kamatayan ng isang kaibigan. Naroon ang kanyang kalungkutan kapag ka po mayroong isang malapit sa kanya na yumayao. Nahambal din ang ating Panginoon, lalong-lalo na nung yumao ang kanyang minamahal na kaibigang si Lazaro. Nung ang templo ng Panginoon ay ginawang pugad ng mga magnanakaw, kung paanong tayo nagagalit, ganun din ang ating Panginoon. Nagalit din siya sa mga tao na gumawa ng masama laban sa templo. Sapagat sa halip na ito'y maging pook ng pagsamba, ito'y naging pook ng kalakalan. Kaya nagalit din ang ating Panginoon. Kaya kung paanong tayo natutuwa, ang Panginoon ay nakakaranas din ng pagkatuwa. Kaya kapag lumalapit sa kanyang mga bata, natutuwa ang ating Panginoon. Kaya kung paanong tayo naman ay naaawa, nahahabag sa ating kapwa, ang ating Panginoon ay nahahabag din at naaawa din sa kanyang kapwa. Kaya kapag nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, mababasa po natin yung nakalagay doon. At anong nakalagay doon? Yung po bang ang ating Panginoon naawa sa mga tao na sumusunod sa Kanya, sapagkat sa dinami-dami ng mga tao na sumusunod sa ating Panginoon, para silang mga tupa na walang pastol. Kaya tinuturuan niya ang mga tao na ito at sa kanilang pagkagutom, pinakain pa sila ng ating Panginoon. Kaya nga po lahat ng naranasan ng tao, naranasan din ng ating Panginoon. Maliban lamang sa isang bagay, sapagkat kailanman hindi nagkasala ang ating Panginoon. Subalit mga kapatid, sa kabila ng lahat, ang ating Panginoon nagpakasakit para sa atin nang dahil sa pagmamalasakit. Kaya nga po, hindi niya ginawa na sa isang salita lamang. Sinabi niya sa atin, ligtas na kayo. Sa isang salita lamang po, pwedeng sabihin ng Panginoon, tapos na ang problema ninyo. Pinatatawad na kayo sa kasalanan ninyo. Ligtas na kayong lahat. Amanos na tayo. Subalit ang ating Panginoon, ano ang kanyang ginawa? Pinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit sa krus. Nang maipadama sa atin, ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, wala itong pinagkaiba sa pagpapakasakit ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Bakit? Sapagkat nagmamalasakit. At bakit nagmamalasakit?
sapagkat nagmamahal yung mga magulang doon sa kanilang anak. Kaya isipin po ninyo, may mga magulang magtitipid ng magtitipid. Bakit? Para lang sa gayon, may maipambaon yung kanilang anak, lalo na nung wala pang pandemya. Yung meron pong ibang mga magulang, may gusto silang bilhin, pero hindi nila bibilhin. Bakit? Kasi inilalaan nila para sa kanilang anak. May mga magulang nagugutom, pero hindi sila nalulungkot ng lubusan. Bakit? Sapagkat masaya na sila kung makikita nila yung kanilang anak nabubusog at kumakain. Natutuwa na sila na yung kanilang anak hindi nagugutom. May mga magulang, yung po bang magpapakasakit, gagawin ang lahat nang dahil sa pagmamalasakit sa kanilang anak. Kaya isipin po ninyo mga kapatid, no? Sa panahon natin ngayon, lalo na, akala po ng iba hindi magastos. Mas magastos ngayon. Bakit? Kasi unang-una, maraming nawalan ng trabaho, dala ng pandemya na ito. Pangalawa, mas mahirap lumabas ngayon. Kaya nga paglalabas ka ngayon, noon dati madali lang, paglabas mo nasa labas ka na. Paglabas mo ngayon, gagastos ka pa. Bakit? Kasi paglabas mo kailangan naka-face mask ka, bibili ka niyan. Paglabas mo kailangan naka-face shield ka, bibili ka na naman yan, no? Tapos paglabas mo, para makasigurado ka, magdadala ka ng sarili mong alcohol. Noon dati nga, hindi mo nararanasan na maglagay ng alcohol. Pero ngayon, mayat maya, alcohol ka ng alcohol, ano? Kaya nga po mga kapatid, ano, mas magastos ngayon. At hindi po naman, noon dati, yung anak natin, basta papasok na lang, bibigyan mo ng baon, tapos na. O kaya naman, ipagluluto mo para makatipid. Para nang sa ngayon, may baon siyang pagkain, makatitipid ka ng mas malaki. Pero mga kapatid ngayon, sa bahay po natin, doon kumakain yung anak natin. Hindi lumalabas yung anak natin. Pero tingnan po ninyo mga kapatid, ano? Mas magastos. Bakit? Kasi para makapag-aral ka ngayon, kasi online classes tayo ngayon, kinakailangan mo ng modernong mga gamit. Kaya yung pera na naitatabi mo sa ibang bagay, magagamit mo pa sa pagpapaload sa cellphone. Magagamit mo pa sa pagbabayad sa internet kung magpapakabit ka ng linya. At hindi naman, bibili ka pa ng cellphone na hindi kagaya ng cellphone ng araw na kahit ibato mo, okay lang. Bakit? Parang pamato, buhay pa. Ngayon ang mga cellphone, talagang smartphone ang kailangan. Ngayon po ang cellphone kinakailangan. Ayun po bang pwede kang mag-internet? Kinakailangan may camera. Noon dati nga, walang ganyan, no? Noon dati, simple lang yung cellphone. Maka-text ka lang, makatawag ka lang, masaya ka na. Ngayon, hindi tayo nagkakasya sa pagtawag. Hindi tayo nagkakasya doon sa ating pagte-text. Ngayon, nag-chat-chat ka pa, nagse-surf ka pa sa internet. At ano pa ginagawa natin? Pag may camera, nagse-selfie ka pa. At kapag hindi ka interesado sa pagse-selfie mo, bakit? Hindi ka aya-aya yung nakita mo. Ano gagawin mo? Gagamit ka pa ng modernong applications para i-retoke ang picture mo. Di ba? Kaya nga po, pagdating ng harapan, magugulat yung kachat mo. Iyan ba yung nasa picture? Parang ang layo yata, ano? Bakit? Kasi laging naka-filter. Yung tagyawat mo, inaspaltuhan mo. Di ba? Yung pong mga bakukang mo, pinagtatakpan mo, tinambakan mo, no? Tapos yung mga pinegis mo sa mukha, pinakinis mo. Wala nang imposible ngayon sa technology, no? Kaya lang, mga kapatid, bagamat wala nang imposible halos sa technology natin ngayon, pero ang importante pa rin, yung reality. Yan ba talaga yung mukha mo? Ikaw ba talaga yan? At tingnan po ninyo mga kapatid, no? Sa online classes, kailangan mong bumili ng cellphone o kaya naman ng tablet, kailangan mong bumili ng computer o kaya naman ng laptop. Kaya yung mga magulang, isipin po ninyo, nagpapakasakit. Bakit? Para lang sa gayon, merong maipon, merong maipambili para sa gagamitin ng kanilang anak, para lang sa gayon, matuto sila habang sila'y nasa bahay. Makapag-aral sila at magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Kaya nga po yung mga bata, ito rin ang panawagan sa atin. Nagpapakasakit yung mga magulang natin dahil nagmamalasakit sila sa atin. Pero tayo naman ba nagpapakasakit sa pag-aaral? Kasi nagmamalasakit din tayo sa ating mga magulang. Kasi kumisan mga kapatid, no? Yung anak mo, nagtipid ka ng gusto, binili mo ng kailangan, binili mo ng gadgets, binili mo ng kailangan doon sa pag-aaral, sa online class. Nagpalinda ka pa ng internet kahit na talagang
yung sinturon mo, sabi nga ay maghihigpit ng sinturon, ibig sabihin ay talaga namang magtitipid, ano? Yung kasabihan ng mga matatanda, maghigpit ng sinturon. Sa sobrang pagtitipid mo, mabibigti na nga yung bewang mo sa kahigpit ng sinturon. Bakit? Tipid na tipid ka na. Pero mga kapatid, ang tanong nga sa atin, yung mga anak ba natin, yung mga naririto, nagpapakasakit ba tayo na dahil nagmamalasakit tayo sa mga magulang natin? O baka naman, binigyan tayo ng cellphone para mag-aral, pinakabitan tayo ng internet para matuto tayo sa mga bagay na educational. Pero mga kapatid, ano ba yung pinapalit natin? Nag-aaral ba talaga tayo? O kapag ginagamit natin yung internet, ginagamit natin yung cellphone natin, o yung laptop natin, o kaya naman yung ibang gadgets pa natin, ano ginagawa natin doon? Baka mamaya, salit mag-aral tayo, yung ibang mga anak natin, na ang kanilang mga mata, na talagang nagdudumilat na, napupuyat na. Bakit? Hindi sa pag-aaral, KML, di ba? Kalalaro ng Mobile Legend, di ba? Kasi ang pangarap, hindi naman yung pangarap ng magulang. Kasi ang pangarap ng magulang, anong pangarap ng magulang? Magkaroon magandang kinabukasan. Yung ibang mga bata, ang pangarap napakababaw, makarank doon sa Mobile Legend. Tumaas ang ranggo sa Mobile Legend, ano? Kita po ninyo mga kapatid, ano? Nagmamalasakit ba tayo sa ating mga magulang na nagpapakasakit ng para sa atin? Kaya nga po mga kapatid, ito rin ay nagpapaiwatig sa atin ng pagmamalasakit ng ating Panginoon sa atin. Kaya nga nagpakasakit ang ating Panginoon. Kaya isipin po ninyo mga kapatid, ang sabi sa atin sa mabuting balita, ang Diyos ay tinatawag ding Emmanuel. Na anong ibig sabihin ng taguri na ito? Ang ibig sabihin, ang Diyos ay palaging sumasa atin. Kaya nga po ang Diyos ay kasama natin sa oras ng ating kalungkutan, sa oras ng ating kabiguan. Ang Diyos ay kasama natin sa oras ng ating paninimdim, sa oras ng ating pagsubok. Ang Diyos ay kasama natin maging sa mga masasaya na mga sandali ng ating buhay. Kaya nga po ang Diyos ay palaging sumasa atin. Pero mga kapatid, ang Diyos ay mapatutuloy natin kung ang puso natin ay bubuksan natin para sa ating Panginoon. Baka mamaya, hindi makatuloy ang Panginoon sa atin. Bakit? Kasi ang puso mo, punong-puno ng puot. Baka yung puso mo, punong-puno ng kasalanan. Baka yung puso mo, punong-puno ng inggit doon sa iyong kapwa. Baka yung puso mo, punong-puno ng kabugtutan laban sa iyong kapwa. Paano nga makapapasok ang Diyos sa kalooban ng bawat isa sa atin kung tayo mismo nagsasara ng puso natin para sa ating Panginoon? Kaya nga po mga kapatid, nagmamalasakit ang Diyos, nagpakasakit ang Diyos para sa atin. Matuto rin tayo na tumanaw ng utang na loob. Matuto rin tayo na magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga po ngayong pagkakataon na ito, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Kasi alam po ninyo, mula po noong Marso, wala naman po tayo mga misa na sa mga baryo. Wala naman po tayo mga misa na sa mga chapels, ano? Kaya nagpapasalamat po tayo. Bakit? Sa loob po ng ilang buwan, at least dito po sa Zone 4 ng Ryanville, nagkaroon po tayo ng misa, no? Kaya nga misa, liton-lito na ako. Bakit? Kasi dalawa po yung chapels ninyo. Isa rito, tsaka yung isang kulay pink, ano? Kaya nga po, sa loob ng isang taon at kalahati, na ako po hinari rito sa inyong piling. Kadalasan, pag magmimisa ako, minsan, hindi mo malaman kung doon o dine. Tapos minsan, pagka pumunta ka rin, pumunta ka rin biglang sasabi, cancelled po. Di ba, no? Kaya po, minsan, nalilito ka, no? Pero ngayon po, natuloy tayo, ngayon po ay talagang meron po tayong pagdiriwang ng banal na misa matapos ang ilang panahon na tayo ay nakatunghay lamang sa pamamagitan po ng telebisyon, sa pamamagitan ng internet o ng Facebook Live, sa pamamagitan po ng social media. Kaya po ngayon, kasama natin ang ating Panginoon sa pisikal na pamamaraan, matatanggap natin siya sa pamamagitan ng anyo ng tinapay na konsagrado para nang sa gayon ibigay sa atin ang kanyang katawan para nang tayo ay magkaroon ng pag-asa at kagalingan para sa ating sarili. Kaya nga po mga kapatid, ito'y pagbibigay sa atin ng pag-asa mula sa ating Panginoon. Kaya isipin po ninyo mga kapatid ngayon, mas maganda-ganda po yung ating pagdiwang. Bakit? Kasi pantay-pantay po tayo. Hindi ba? Noon dati, mga kapatid, no? Yung iba, nahihiyang pumila sa komunyon. Bakit? Kasi pag sumagot ng amen, pagka ibinuka ang bibig, hihimatayin yung pari. Bakit? Sa taon na yata hindi nagsisipilyo, no? Kaya nga po ngayon, hindi na. Bakit? Naka-face mask na, no?
Kaya kapag hinimatay ka, hindi dahil sa karap mo, sarili mong amuyan, maging proud ka. Pinaghirapan mo yan, ano? Kaya ikaw makakasapokay sa sarili mo, no? Noon dati, nahiyang pumila sa komunyon. Bakit? Kasi pagkaingin na nga ang bibig, nung pwede pa sa bibig, ano? Nung wala pang pandemya, pag nga ang bibig, minsan yung ibang umingiti pa eh. Susubo na lang, may ngiti pa eh, no? Hindi ka nagse-selfie, ha? Wala ka sa harap ng camera pag sumusubo. Nasa harapan ka ng pare, o kaya ng lay minister, o extraordinary minister of Holy Communion, na nagsusubo sa atin ng katawan ni Kristo. Kaya nga po yung iba, kapag halimbawa, susubuan mo ng katawan ni Kristo. Yung iba, nangingiti pa. Yung iba naman, nahihiyak. Bakit? Kasi yung iba, mga kapatid, no? Ang sabi sa atin, may ngipin at wala, po pwede namang tumanggap ng banal na komunyon. Ngayon po, mas madali. Bakit? Hindi na makikita kung may ngipin ka o wala. Kasi naka-face mask na rin po tayo, no? Kaya nga po tingnan ninyo, no? Walang dahilan para hindi mo tanggapin ang ating Panginoon. Kaya nga po tayo nagpapasalamat. Bakit? Kasi mga kapatid, biyaya ng buhay na hanggang ngayon, magkakasama pa rin tayo. Sa kabila ng pandemya, pinadama ng Diyos. Ang Diyos ay kasama natin. Kasi magpanggang ngayon, buhay pa rin tayo. Kaya isipin po ninyo, kung tayo po ay talaga namang nahihirapan. Bakit? Kasi po ay yung pong ating sarili, kapag ka po katabi natin yung asawa natin, no? Yung po bang medyo hirap ka dahil sa yung asawa mo, pagkatabi mo, hindi mo akalain na nung nag-asawa ka, ay ganyan pala yung asawa mo. Pag natutulog kayo, kapag nakapaghilik, ay parang busina ng barko, no? O kaya naman, ay parang tunog ng tren. Ganyang kalakas. Umuugong na, yumuyugyug pa habang natutulog ka, no? Tapos ay naglalaway pa, no? Kaya isipin ninyo, no? Mahirap para sa atin. Pero mga kapatid, wag mong panginayaman yung bakit? Kahit na ano pa man ang amoy ng hininga ng asawa mo, kahit na ano pa man ang itsura ng asawa mo pag natutulog, maging masaya ka pa rin. Bakit? At least ang asawa mo humihinga pa rin. At least ang asawa mo buhay pa rin. At least ikaw humihinga at buhay pa rin. Bakit? Kasi nasa sa atin pa rin ang hininga ng buhay na galing sa ating Panginoon. Sapagat hanggang ngayon, nagmamalasakit ang Diyos para sa atin. Kaya nga pong panawagan sa atin kung papaanong si San Jose ay naging mabuting huwaran ng pagpapakasakit ng dahil sa pagmamalasakit kay Maria, kung paanong ang Diyos ay nagpakasakit para sa atin dahil nagmamalasakit siya sa lahat ng mga tao. Matuto rin tayo magmalasakit sa ating Panginoon. Matuto rin tayo na magpasalamat sa lahat ng biyaya na tinatanggap natin mula sa ating Panginoon. Nang sa gayon, mga kapatid, sa ating pagpapasalamat na ito, malugod sa atin ang ating Panginoon at lalo tayong pagpalain sa bawat sandali ng ating buhay. Na sa kabila ng pandemya na ito, makita natin ang silay ng pag-asa. Ang Diyos ay palaging kasama natin. Ang Diyos ay palagi tumutugon sa bawat nating panambitan. Ang Diyos ay palagi tumutulong sa lahat na nangangailangan, lalo tigit sa mga taong nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya patuloy tayo maging matuwid, patuloy tayo na magmalasakit sa ating kapwa, kagaya ni San Jose, kagaya ng ating Panginoon. Nang sa gayon, ang Diyos ang magbigay sa atin ng kaluguran kapag tayo sumapit na sa kanyang kaharian. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, kaysa ni San Jose, ang taong may dakilang pananampalataya, sama-sama tayo manalangin bilang pamilya ng Diyos sa tunay na Ama ng lahat. Sa bawat panambitan, ang atin po itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, ang Santong Papa, mga obispo, mga pari, at mga lalaking itinalaga ang sarili sa Panginoon ay maging tanda ng tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang makaamang pangalaga sa kawan ng Diyos. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, ang mga laiko sa paggabay ng Banal na Espiritu ay magpasya na mahabahagi sa mga kapuspalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ama naway magpadama ng natatanging pagmamahal at pag-aalala sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at huwarang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay na pansarili at pampamilya naway makaranas ng ating pagdamay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Sa pamagitan ni San Jose, ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway makatagpo ng ginhawa sa huling oras ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Abang bawain, tulungan kaming mabuklod bilang isang pamayanan sa paggabay ni San Jose. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa ay pagkin. Itong alak at tinapay, mga bungang alam, ano ng kawis at biyaya ng langit, sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid. Hubungan ng buhay na iyong bigay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa katurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin inikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay magpaging dapat nawang kami pangibabawan ng pangalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maril. Nang anak mo naging abang tao upang kami pagalingin, sapagat sa namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugmo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanibigan ng malabiring Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilagi San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinagandaan namin maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sa gilid ay inihain, Ilang pagkahitinugin, inaksasaluhan natin.
hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at paturihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Makasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayong kakanin. Kakanin sa araw-araw at kakawarin mo kami sa aming pagmasalanan pagpapatawad namin sa lahat kasala sa amin. At huwag mo kami lipat, hintulot sa tukso, at iyan kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainom. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
Ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa ating pong pagtanggap ng banal na komunyon, yung pong mga walang payong na po ay mali sa pwesto ninyo, ako na lang po lalapit sa inyo at medyo malakas-lakas ang ulan, no? Sa pagtanggap po ng komunyon, ay sa ating pong kamay natin tatanggapin, tsaka po natin isusubo. May gulo ng mundo, hirap sa kunat mundo, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. At kay siya dapat ng Pasko. Bawat pamilya ay buo. Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Bawat Bisaya dapat ng Pasko. Bawat pamilya ay buo. Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming pinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaganda nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga dumalo sa ating banal na pagdiriwang, sa ating pong pagmimisa dito sa inyong pong lugar, sa inyong kapilya, dito po sa Zone 4, sa ating pong lugar ng Ryanville. At inig po naman ay sa lahat po ng mga natira, bigla po bumuhos ang malakas na ulan, pero nandito pa rin tayo at nakasilong yung iba sa atin sa payong. Bagamat ako'y nakasilong po rito, tumutulo po yung bubong natin. Tinatamaan din po ako, no? Kaya, salamat po sa mga natira at nanatili pa rin para sa ating pong pagdiriwang ng banal na misa, no? Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon.